isama po natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon para sa pasasalamat ng Dantes and Salas family, Chona Bantolinaw, Hiraoka, at ang Vergara family. Isama rin po natin sa ating mga panalangin ang maagang pagaling ni Wendelina Cabrera, Baby Maven Gwen, at Milagros. At para rin po sa nagdiriwang ng kaarawan na si Chona Hiraoka. Ipanalangin din po natin sina Katrina Mariano and family para po sa kaligtasan sa kanilang paglalakbay. Para naman sa mga kaluluwa ni Senya, Wilfredo, Alfredo, Emma, Yvonne, Elena, Felix, Eliza, Remigio, Jose, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung walang nakakaalala. Tayo po ay nasa ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po ng ating misa ay si Reverend Father Julius M. Marcos, OAR, kasama po si Reverend Father Joseph Panaligan, OAR. Magsitayo na po ang lahat. King of glory now, 'tis the Father's pleasure we should call Him Lord, who from the beginning was the mighty Word, humble for unto His name, faithfully immortal, spotless to the last, rolling back victorious, when from death He passed, glory and its human life, through all ranks of creatures, through the central line, to the throne of God, to the Father's breast, filled with the perfect rest. In your hearts enthroning, there let Him subdue all that is not holy, all that is not true. May our voice in temptation's heart, let His will enfold you in its light and power. Brothers, this Lord Jesus shall return again in His Father's glory, all earth to reign. He
Christ the Lord, ever to be worshipped, always blessed, adored. At the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue confessing, King of glory now. Is the Father's pleasure, we should call him Lord, who from the beginning was the mighty Word. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo pong lahat. At sumayrin. Mga kapatid, sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa linggong ito sa ating Panginoon sa kanyang tuloy-tuloy na kabutihang ginagawa niya sa ating buhay. At sa misang ito, tatanggap pa tayo ng biyaya mula sa Kanya sa ngalan ng ating Panginoong Jesus. At bago ho tayo tumanggap ng biyayang ito, at bago rin ho tayong magpatuloy sa ating pasasalamat at pagpupuri, pagsisihan po muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Sa ilang sandali, sariwain po natin sa ating alaala ang mga nagawa nating pagkukulang sa ating Panginoon. At sabay-sabay po nating aminin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan po tayo ng makapangyarihan Diyos at patawarin po tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y
ang panalangin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos namang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos na kaitaasan. Nangagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nanggalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanunubog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos na kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kalakas-tasan, ikaw lamang o Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Amahin, ng Diyos Amahin. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo po ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama po ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sinasabi ni Propeta Isaías na sa pagdating ng Panginoon, ang mga puok na dumanas na pang-aapi at paghihirap ay magagalak sa kaligtasang ipagkakaloob sa kanila ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neptali. Ngunit sa panahong darating,
Dadakilain niya ang lupaing ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Jordan, ang Galilea ng mga Hentil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinagsigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng samsam ng kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pakalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapaghirap sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poong hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamamasdan ko at yaong patnubay niya ay mata mo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig, ako'y mabubuhay, at sasaksiyan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos, tayo'y magtiwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ayon kay San Pablo, matatamo natin ang pagkakaisa kung tatanggapin natin ang krus ni Jesus bilang bukal ng ating kaligtasan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isipat layunin, upang mawala sa inyo ang pagkakabaha-bahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apollos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan
ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan. Kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Naphtali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Naphtali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hintil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman. Sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa dilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagat malapit ng maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka, kasama ng kanilang ama, at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama, at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Malamig po ang panahon ngayon. Ang sarap pang matulog. Sa Baguio ho ay nagyayelo.
Kaya kung gusto nyong bumisita ng Baguio at matikman yung lamig, ngayon ang talagang mas malamig. Kaya lang, baka nga lang, magtuklap naman yung labi ninyo at mangitim yung inyong tenga sa sobrang lamig. No? Pero meron ho tayong mga bisita galing sa malamig din na lugar ng Antipolo. Narito po sila sa atin ngayon, mga secular Agustinian Recollect po ng Antipolo. Ayan po sila. Magsitayo po kayo para makita ho namin. Ayan ho sila. I-welcome ho natin sila ng masigabong palakpakan. Welcome sa Tondo. Okay? At pareho tayo ng patrona, Our Lady of Peace and Good Voyage. Ang patrona nila doon po sa Antipolo ay ang Mahal na Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay. Ganon din ang ating patrona. At dala ho nila ngayon ang relikiya ni San Ezekiel Moreno. At ibinabahagi ho nila sa atin upang tayo ay magkaroon ng malapitan na debosyon at pagmamahal mula sa Diyos sa pamamagitan ng pagkataong itong si San Ezekiel Moreno. Mamaya ho, ipapaliwanag ko na sa atin yan ang ating bisita rin po, si Father Joseph Panaligan, isang Recoleto, nakasama ni Father Romel Rubia na kanyang local prior sa Antipolo. Dati na pong na-assign dito si Father Romel Rubia. No? Kaya tayo ay nagagalak na binisita nila at ibinabahagi sa atin ang espiritual na benepisyo ng relikiya nitong si San Ezekiel Moreno. Mga kapatid, kung pagninilayan ho natin itong ating narinig na mga pagbasa at para lumalim ho ang ating pananampalataya at tumibay ang ating pagmamahal sa Panginoon. Kung pakikinggan ho natin, ito pong si Jesus ay dumating sa isang lugar na kung saan ay masasabi nating may kadiliman. Kadiliman sapagkat yun yung panahon ng pag-uusig, no? At dumadami ang mga kasalanan. Sabi nga dito, noong panahong iyon, nabalitaan si Jesus na ibiniranggo si Juan. Si Juan ay nagbigay ng pag-asa sa mga tao sapagkat siya ang nagbabalita na nakarating na, dumating na ang Mesiyas. At ang tinutukay niya ay walang iba kundi si Jesus. At ito ay nagbigay ng pag-asa sa mga tao. Ngunit nawala ang pag-asang iyon nung tinakip si Juan at ibinilanggo. Kaya ang ginawa ng Panginoong Yesus, alam niyo si Jesus pwede na magtago. Pwede na umalis. Katulad ng iba, kapag mayroong mga kaso, nagtatago. No? At ito dahil siya ay may banta sa buhay niya, katulad ng banta kay Juan, pinili ni Jesus na manatili sapagkat gusto niyang buhayin ang pag-asa ng tao. Ayaw niyang malungkot ang mga tao at ayaw niyang ma-depress sa mga tao at mawalan ng tiwala sa Diyos. Sa unang pagbasa, kung napakinggan niyo ito po ang sinasabi sa atin. Iniligay sa kahihiyan ang lupain ng Zebulun at ng lupain ng Neftali. Nabanggit ho din yan dito sa Ebanghelyo. Sabi dito, ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea kung saan pumunta si Jesus. Doon na siya nanirahan mula sa Nazaret. Siya'y Nazareno. Lumaki ho siya sa Nazaret. Ipisinilang siya sa Bethlehem, hindi ho sa Nazaret. Doon lang siya lumaki sa Nazaret. At nung sustong gulang na para siya ay magpalaganap ng mabuting balita, lumipat siya sa Capernaum. At sabi dito, ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea sa mga hangganan ng Zebulun at Neftali. Parehong-pareho dito sa ating unang pagbasa. Nasa makatuwid. Doon sa panahon na iyon, ng unang pagbasa, sinasabi ni Propeta Isaias, darating ang liwanag sa iyo, bayang Neftali at Zebulun. Ito po ang mga salita ni Propeta Isaias. Ang sabi ni Propeta Isaias, ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito mula sa dagat ng Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Jordan. Makatatanaw ng isang malaking liwanag.
ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Ito pong nasa kadiliman ay yung Zabulon at Neftali. Bakit po sila nasa kadiliman? Sapagkat ito yung panahon na kung saan sila ay sinakop ng mga Assyria. At nung pagsakop sa kanila, hindi naging maganda ang kanilang buhay. Sapagkat karamihan sa kanilang mga kamag-anak at babayan ay dinala po sa Assyria at ginawang alipin. Minaltrato sila, inusig, inapi, no? At hindi sila nakatikim ng hustisya, ng katarungan. Yun din ang panahon ng pang-aapi sa kanila, pag-aalipin. Yun din naman kasi ang naging panahon na kung saan sila ay nagkulang ng tiwala sa Diyos. Doon po sa kanilang lugar, ay lugar na parang katulad ng Manila, na kung saan iba't ibang klaseng tao ang naririto at galing sa iba-ibang klaseng lugar at iba-iba rin ang paniniwala. At doon sa lugar na yun na kung saan nagpunta si Jesus, yun ang lugar na kung saan marami po ang mga taong dayuhan na daladala nila ang kanilang paniniwala sa mga Diyos-Diyosan. At dahil din noon, na-impluwensyahan po ang mga Hudyo na sumamba rin sa mga Diyos-Diyosan, sa makatuwid. Ang kanilang tiwala sa Diyos na si Yahweh ay unting-unting nababawasan sa dati na buong-buo ang kanilang tiwala, 100%. Hanggang sa bumababa ang kanilang porsyento ng tiwala sa Diyos nila at nalilipat na sa Diyos-Diyosan ng mga dayuhan. Kaya ang dali nilang nalupig ng kanilang mga kaaway. Samantalang noon, nung sila ay buong-buong naniniwala at nagtitiwala kay Yahweh, ay ang dali nilang nahirapan ang mga kaaway nilang sakupin sila sa pinagtatanggol sila ng ating Panginoon. Kaya yun ang panahon ng kadiliman. Pero nangako ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, dadating ang liwanag. No? Kaya binibigyan ni Isaiah ang mga tao ng pag-asa. Sapagkat sa panahon na yun, ang daming nalulungkot. Ang daming nasasaktan. Ang daming nade-depressed. At kapag siyempre dinapuan ka na ng depresyon, marami na ang mawawalan ng pag-asa, hindi na maniniwala sa Diyos, lilipat ng ibang paniniwala, lubusang iiwan ng kanyang pinaniniwalaan, at ang iba ay maaring magpatiwakal pa. Kaya panahon ng kadiliman. Pero ngayon, ipinakita ni Propeta Isaiah, may darating ang liwanag at siya nga dumating sa unang pagbasa na ang ilaw na ito ay walang iba kung hindi si Jesus na narinig natin sa Ebanghelyo. At ang ginawa ni Jesus para magpalaganap ng liwanag, sabi niya dito, sabi ho dito sa Ebanghelyo, magmula noong ikinulong si Juan Bautista, ikinukulong ang mabuting balita. Magmula noon, nangaral na si Jesus. At ang kanyang sabi, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong kasalanan, sapagkat magalapit nang maghari ang Diyos. Dalawang bagay. Ang mensahe ng Diyos, mensahe ni Jesus, sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan. Tanggalin ninyo ang kasalanan sa inyong buhay. Iwanan nyo na yan. Pangalawa, maniwala kayo sa paghahari ng Diyos. Darating na at malapit na. Ano ba yung paghahari ng Diyos? Ang Diyos ay mabuti. Sa makatuwid ang paghahari niya ay paghahari ng kabutihan. Wala nang maaapi. Wala nang masasaktan. Wala nang pang-agrabyado ng kapwa. Wala nang pagnanakaw. Wala nang pagsisiraan. Wala nang pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak. Yun ang dadalhin ng kaharian ng Panginoong Hesus. Kaharian ng kabutihan. Pero kinakailangan, tanggalin natin ang kasalanan sa ating buhay o kasamaan para nang sa ganoon ang paghahari ng kabutihan ay makapasok sa atin. Kaya dalawa ang mensahe ni Jesus. Pagsisihan ng kasalanan at tanggapin ang paghahari ng Diyos. Di ba? Nagbibigay ho si Jesus ng pag-asa na ang akala ng mga tao ay nakakulong na kasama doon kay Juan Bautista ang pag-asang daladala ni Juan. Pero ngayon mga kapatid, natutuwa tayo sapagkat yan ang ginawa ng Panginoong Yesus. Pero hindi siya mag-isa. Ginawa niya, kung narinig ho ninyo sa Ebanghelyo, ay tumawag ho siya na makakasama si Pedro at ang kapatid niya si Andres. At sumunod naman ay si Juan at ang kapatid niya si Santiago. Bakit siya tumawag ng mga apostolis niya? Pwede namang gawin ni Jesus na magpalaganap ng mabuting balita. Pwede niya gawin yan sa atin isa-isa. Ginawa nga niya kay San Pablo Nang si San Pablo ay nagpadama si Jesus ng personal kay San Pablo. Kinausap niya si San Pablo. At sinabi niya kay San Pablo, bakit mo ko inuusig?
Kumbaga parang gusto sabihin ng Panginoon, "Aba, ginawa ko masama sa iyo. Ginawa ko lahat kabutihan pagkatapos ganito igaganti mo." Kung nagawa ni Jesus na personal, na mismong sabihan si Pablo, pwede niyang gawin bawat isa sa atin kausapin ng Diyos. Pero hindi ginawa ng Diyos ang shortcut. Ayaw niya ng shortcut. Kailangan may papel gagampanan ng tao. Kaya tumawag siya ng mga apostoles dahil nais niya ang mga apostoles ipagpatuloy ang kanyang ginagawa na ipalaganap ang mabuting balita sa iba. Dahil hindi lang niya gusto na siya lang ang nagmamalasakit, gusto niya pati ang mga tao nagmamalasakit din sa iba. Kaya ipinasa niya sa kanyang mga apostoles ang kanyang kapangyarihan at ipinasa din niya sa kanyang apostoles ang misyon na ipamalita sa lahat na ang paghahari ng Diyos ay narito na. Kaya naipakita ng mga apostoles yung kanilang kapangyarihan na galing sa Diyos para magpatunay na talaga nga ang paghahari ng Diyos ay narito na. Kaya malaki ang papel ho ng mga apostoles sapagkat dito kinasangkapan sila ng Panginoon. Kinasangkapan para saan? Para sa makasariling intensyon ba ng Diyos? Hindi. Kinasangkapan niya para sa ikabubuti ng tao. Kasi yung iba nanggagamit ng tao para sa kanilang personal o pansariling interes. Pero ang Panginoon hindi ho. Wala naman siya pakikinabangan doon sa kanyang ginawa na paggamit kay ito sa mga apostoles, kung hindi para sa ikabubuti ng tao. Kaya, mga kapatid, ano pong nangyari dito nung tinawag niya? Sabi ho dito, nakita niyo itong mga magkakapatid na nangingisda at nagahagis ng lambat. At ang sinabi niya, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao. Mamalakaya, ibig sabihin, mangingisda. So mamamalakaya ng hindi isdang huli. Itigil nyo na yung inyong hanap buhay na panguhuli ng isda. Bibigyan ko kayo ng bagong misyon, mas mataas na misyon. Nanguhuli kayo ng isda para mabuhay sila dito sa lupa. Ngayon, ang uhuliin ninyo tao para mabuhay sila ng walang hanggan sa kabila. Yan naman ang binigay ng Panginoon ito sa kanyang apostoles, kay Pedro, kay Andres na kapatid niya, at kay Juan at kay Santiago. At nung sinabi niya yun, sabi dito, noon di iniwan nila. Ano yung iniwan nila? Yung kanilang lambas, yung kanilang pagkabuhayan. Para saan? Para doon sa mission na binibigay sa kanilang Panginoong Hesus. At pagkatapos, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod kay Jesus. At iniwan din nila pati yung kanilang mga magulang. Mga kapatid, marami hong tinatawag ng Diyos para sumama sa Kanya na magpahayag ng mabuting balita bilang pari o bilang madre. At karamihan ho niyan ay maaaring mga anak po ninyo. Kaya ho, itong nangyari kay Pedro, kay Andres, kay Juan at Santiago, maaaring hindi sumang-ayon ng mga magulang, pero hindi nila pinigilan sapagkat nirirespeto nila ang desisyon ng kanilang mga anak. Kaya wag ho nating pigilan ang mga kabataan kung sila'y tinatawag ng Diyos. Hindi ho natin pag-ahari ang buhay ng inyong mga anak. Pinagkakatiwala lang po sa inyo ang buhay ng mga anak ninyo. Hanggang sa sila'y may sapat na daong gulang na magdesisyon ng kanilang sarili. Galing po, tama, galing yung katawan nila sa inyo. Pero hindi ho galing ang kaluluwa nila sa inyo. Hindi ho kayo makapagbibigay ng kaluluwa. Diyos lamang. At yung Diyos na yun na nagbigay sa kanila ng kaluluwa, ang siya lamang magdedesisyon para sa kanilang kinabukasan. Kaya ito pong si Pedro, si Andres, si Juan at si Santiago, nagdesisyon. Dapagat sila'y tinatawag ni Jesus, nagdesisyong sumama sa Panginoon at ipagpatuloy ang pagpapahayag na ang mabuting balita na ang paghahari ng Diyos ay narito na. Kaya mga kapatid, sana'y wag ho natin pigilan. Ngayon, lalo na ngayon, paunti ng paunti ho mga pare. Doon ho sa aming parokya, doon sa Espanya, ako'y napunta ho doon. Akalain niyo ho ba? Meron ho kami mga parokya doon na ang isang kura paroko, hinahawakan 4 o 5 parokya. At magkakalayo pa yun. May parokya sa Tondo, yung isang parokya mo nandoon sa Pampanga, yung isang parokya mo nandoon sa May Cavite, yung isang nandoon sa Batangas. At lahat ng yung pari na yun, pupuntahan niya lahat ng iyon. Para lang mamisahan. Ganun kalalayo. At yung pari na nagmimisa, 70 years old. At wala nang sumusunod na magpapari.
Darating ang panahon, mga kapatid, kung hindi natin susuportahan ang pagpapari at hindi natin susuportahan yung mga tao tinatawag ng Diyos, lalo na ang magulang, kung pipigilan ho ninyo, darating ang panahon, gigising na lang tayo na wala na hong pari. Wala nang magmimisa para sa atin. Wala nang magdadala ng biyaya ng Diyos sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Sapagkat sila lamang ang tinalagaan ng Diyos na magpahayag ng mabuting balita na patawaran at pagmamahalan sa kapwa. Kaya sana po suportahan ho ninyo ang mga desisyon ng mga inyong anak na maaring tinatawag ng Panginoon. Sasabihin mo, ay naku kasi mga mahal ko itong mga anak ko mga kapatid. Tulad nung ako'y nung seminarista pa lamang, ako'y nagduda rin sa aking bukasyon at tumangguni ako sa isang pari, nagkonsulta ako sa kanya. Sabi ko, Father, parang kailangan ko lumabas para matulungan ko ang aking mga kamatid. Tapos sabi niya, nako, hindi yan mabigat. Mas mabigat ang problema ko, sabi ng pari sa akin. Bakit po, Father? Sabi niya, kasi, alam mo ba, hindi ako pinapayagan ng nanay ko magpari. Ha? Oo. Hindi ako pinagdarasal ng nanay ko na magpari. Ang dasal niya, sana wag ako matuloy. Araw-araw nagdadasal siya, wag sana siyang magpari. Samantala yung siya, yung pari nagdadasal, Panginoon, turuan mo ako makapagtapos sa pagpapari. Tingnan mo, ang kumukontra, nanay. Kumukontra ang nanay. Samantalang ang bait-bait ang gusto ng Panginoon, kabaitan at kabutihan ang gusto ng Diyos. At ang sabi niya pa sa akin, at hindi lang ako mag-isa. Tandaan mo, sabi niya, dalawa kaming magkapatid. At dalawa kaming pinagdarasal ang nanay ko, huwag kaming matuloy magpare. Eh, ano nung nangyari? Sabi niya, tingnan mo, pare na ako, kasama yung kapatid ko, dalawa kami, kuya ko. So, hindi nasunod yung kagustuhan ng nanay. Nasunod ang kagustuhan ng Diyos dahil pinanindigan ng magkapatid ang kanilang desisyon na tumugon sa tawag ng Diyos. Kaya, mga kapatid, para mapalapit tayo sa Panginoon, kailangan ho natin ng mga pari tinatawag ng Panginoon. Suportahan ho natin itong mga taong nagpapari. At pag sinuportahan ho natin, abay, mahalin ho natin ng tama. Ito ho, pumunta ho tayo dito sa pangalawang pagbasa. At ito, sinabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ito po sabi niya, mga taga-Korinto, mga mayayaman ho ito Korinto. No? Ang sabi niya, ako'y nananawagan sa inyo, mga taga-Korinto. Anong pinananawagan niya? Na sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo. Yun ang panawagan niya. Magkaisa kayo saan? Sa pananalita, isipan, at layunin. Sa inyong sinasabi, sa inyong iniisip, at sa inyong damdamin. At bakit niya sinabi ni San Pablo yun? Kasi itong panahon na yun na namumuno sa kanila na tinawag na Diyos, na nagsisilbing pastol nila, ay si Apollo, si Pablo, at saka si Pedro, tatlo. At yung mga tao nagkakahati-hati. Sabi nila, ako kay Pablo ako. Ako kay Pedro ako. Ay hindi, mas gusto ko kay Apollo. Nagkakahati-hati. Kaya nga sinabi ni San Pablo dito, bakit nahahati ba si Kristo? Ba't naghahati-hati kayo? Iisa lang ng pininiwala natin, si Jesus. Dapat nagkakaisa tayo. Isang paniniwala, isang pag-iisip, at isa rin ang damdamin kay Kristo. At sabi pa rin niya dito, bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Bakit sinasabi niyo kay Pablo ako? O kaya dito ako sa iyo. Bakit? Bininyagan ko ba kayo sa ngalan ko? Hindi ko kayo bininyagan. Bininyagan ko kayo sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo na iisang Diyos. At sinabi pa niya dito, sino ba ang nagpakapako sa krus? Sasabihin niyo, kay Pablo ako, bakit si Pablo ba nagpakapako sa krus? Hindi. Ang nagpakapako sa krus ay si Kristo. Kaya dapat kay Kristo lamang tayo. No? Ayan po ang mensahe ng ating Panginoon na kapag tayo ay sumuporta sa mga pari, wag ho natin silang pag-away-awayin. Tulungan ho natin silang magkaisa-isa. Dahil hindi natutuwa ang Panginoon ng pagkakahati-hati. Hindi siya natutuwa na mayroong alitan. Ang kanyang mensahe ay kabutihan na nag-uugat sa pagmamahalan. Pero kung walang pagmamahalan at pagkakahati-hati, edi walang silbi ang mensahe ng ating Panginoon. Pag-isipan po natin yan, mga kapatid. Dahil yan po ang naging desisyon ng magkakapatid ni Pedro, Andres, Juan, at Santiago. Nagdesisyon sila na mamumuhay ng pag-ibig na tinuturo ng Panginoong Jesus. Kaya ito po, si San Ezekiel Moreno,
isang bunga ng mga apostoles. Dahil siya rin ay nakinabang sa mga pahayag na ipinasa mula sa apostoles. Ang mabuting balitang ipinasa mula sa apostoles hanggang sa mga sunod ng mga obispo at mga pari, hanggang sa makarating sa kanya. Naalala ko, isang araw, merong akong imbitasyon na kailangan pumunta sa abroad. Kaya lang problema, asikasuhin ko pa yung aking passport at saka visa. American visa pa naman kasi dadaan ako doon dadaan ako sa US. No? At nung ako ay, malaking himala ako. Ilang linggo na lang aalis na. Yun ang imbitasyon ho sa akin. Samantalang ang pagpuproseso ng aking visa, renewal nga lang, kaya lang meron may technical na problema, aabuti ng 6 na buwan hanggang 12 buwan. Alam niyo ho ba, pinagdasal ko? At ang pinagdasal ko ay nagawa ng paraan. Nakakuha ko yung aking visa ng siguro mga 1 buwan lang. Na sa usual na pangyayari ay dapat tumatagal ho na 6 hanggang 1 taon. Pinagdasal ko ho yan na sana nasa sa iyo na yan, Panginoon, kung anong gusto ho ninyo. At nung naibigay na sa akin yung visa, sabi ko, may plano ang Diyos. May plano ang Diyos kung bakit niya binigay sa akin ito. Totoo nga, mga kapatid. Dahil hanggang sa nakapunta ho ako ng Espanya, nakapunta ako mismo sa lugar ni si San Ezequiel Moreno sa Alfaro, Spain. Nakita ko niyang bahay, nakita ko kanyang libingan, ako saan nagdasal ako sa kanya, humingi ng tulong na sana ay ipagdasal na rin ng mga tao. Meron ako 2 pinagdasal. Isang babaeng may cancer na kaibigan namin, may asawa. At ako'y natuba dahil pagbalik ko ng Espanya, inabot ko sa kanya yung relic. Kaya nga may relic tayo dito eh. Yung relic ay pinabot ko doon at sabi ko magdasal ka kay San Ezequiel dahil siya ang patron ng mga cancer. Hindi ho natin sinasamba ang mga santo, ha? Sila'y ginagamit ng Diyos na kanyang daluyan ng biyaya. Pagkaraan ng ilang, kasi, cancer of the breast, stage 4. Himala ho, gumaling sa kanyang cancer. At nabuhay pa ng 2 taon. Kaya lang, nagka-relapse at namatay din. Pero, malaki na yung malaking bonus na yun. Nadagdagan ka ng 2 taon. No? At ganoon din, sa yun, pangalawa, yung aking ina ay nagka-cancer ng cancer of the lungs. Hindi namin alam kung saan nanggaling. At nung pag-uwi ko rin, dinasal ko na sana ay matulungan ang aking ina. Gumaling ang nanay ko sa cancer niya, siguro mga umabot ng 6 months, hanggang 1 year, pero nag-relapse ulit yung kanyang cancer at bumalik. Nadagdagan, napahaba ng konti ang buhay ng aking ina. Kaya doon, nakikita ko na ang Diyos gumagalaw sa mga banal na mga taong ito. Kung gumalaw siya kay Pedro, yung mga tao, sabi ng mga tao, sana man lang, sabi ng mga tao, sana man lang, madapuan tayo ng, hindi yung mahawakan yung damit ni Pedro. Sana man lang, matamaan tayo ng anino lang anino ni Pedro. At nung nadapuan nga sila ng anino ni Pedro, gumaling ang mga may karamdaman. Ganun din kay Pablo. Nung makuha nila yung tuwalya ni Pablo at yan yung damit, pinampupunas ng mga tao sa kanilang katawan. Sana man lang, kahit dito mabiyayaan kami. At yung mga may sakit na pinampunas sa kanilang katawan, ang damit ni Pablo ay nagsigalingan din. Ano na kaya kung buto pa ni San Ezequiel ang naririto? Kaya tayo nagpapasalamat, binibisita tayo ng Diyos, at ginagamit niya ang kapwa-tao natin upang maging daluyan ng kanyang biyaya. Kaya mga kapatid, sana po, suportahan po natin ang mga taong tinatawag ng Diyos na magpalaganap ng mabuting balita. Si Ezequiel po ay isa sa 2 magkapatid, kuya niya at siya, kahit ayaw ng kanyang magulang, ang nagparing Recoleto at nagpunta dito sa Pilipinas ng 15 taon at minahal ang ating mga kababayang, mga Pilipino, at dahil sa kanya, sa kanilang 2 magkapatid, dumami sa tayong mga naniniwala sa Panginoon. Sana po, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Sana po, tayo ay patuloy na manalig sa Panginoon. At sana po, huwag tayong magkahati-hati.
at magtulungan sa isa't isa. Salamat, San Isidro. Salamat po, Panginoong Yesus. Tumayo na tayo, mga kapatid, at ating pong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Patuloy ang Diyos Ama sa pag-aanyaya sa atin tungo sa pagbabalik loob sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang anak na si Jesus. Bilang mga tagasunod ni Jesus, buong pagtitiwala tayong dumalangin. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga pari, obispo, religyoso at misyonero, patuloy nawa silang maging tapat at masigla sa kanilang misyon na magsilbing liwanag ng Ebanghelyo sa lahat ng dako ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating bayan, pagkalooban nawa sila ng karunungan at kababaang loob upang matugunan ang laganap na kahirapan at malabanan ang katiwalian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagnanais tumugon sa tawag ni Jesus, tahakin nawa nila ang buhay paglilingkod sa pamamagitan ng pagiging pari, madre o religyoso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, patuloy nawa silang manalig sa nakagagaling na salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makapahinga nawa sila sa walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, turuan mo po kaming maging tapat mong lingkod, upang mapamuhay kaming laging sumusunod sa iyong kalooban at sa halimbawa ni Jesus na anak mo at aming Panginoon. Amen. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord.
As we offer this bread and as we bring this wine, bless them, Lord Jesus, leadest thou, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus, lead us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Ngunit at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso, pagka-inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinamay ng hangga sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alam na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin at bibigay lakas. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso, pagka-inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin po tayo mga kapatid, ito pong ating paghahain ay kalugdan po ng ating Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo pong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami po'y sumasamo sa iyo'y lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan po ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Pakitaas po ninyo sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. At sasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang at ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubo sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamaswayin. Niloob mo ito upang iyong mamanas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mo ng mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw
ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humbay sa kalangitan, kami po'y nagbubudi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makahupo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang napalilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan ni Jesus ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. At gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan naman ni Jesus ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin po ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin itong misteryo ng ating pananampalataya. Aming itinanghayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para makayasan. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kalikasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ang Berhen ng kapayapaan ng buting paglalakbay. Si San Jose na kanyang esposo, kaysa na mga apostol, ni San Ezekiel Moreno, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan nitong si Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. At ngayon, pag-isahin po natin ang ating damdamin, puso't isipan habang dinadasal natin kasama si Jesus ang panalangin ng pag-ibig na tinuro niya sa ating lahat. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo namin ipahintulot sa gusto at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin, Ama, na kami po'y iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan araw-araw. Pakiligtas mo po kami sa kasalanan at pakilayo kaming lahat sa kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nitong aming tagapagligtas na si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay lagi pong sumainyo. At sumayo At rin. ngayong nasa inyo na ang kapayapaan ni Jesus, ibahagi naman po natin itong kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo Peace lahat. be with you.
ng mga kasalanan at sa libutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan at sa libutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan at sa libutan. Ipagkaloob mo sa amin ang Dahil sa dakilang awa at pagmamahal ng Diyos, narito po sa ating harapan ang anak ng Diyos, si Jesucristo ang ating Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Makadudulog na po ang mga nakahandang tumanggap ng banal na komunyon. Ikaw
pag-asa. Sama-sama, ilayo mo ako. Ang sugo mo, umiibig sa'yo. Magsitayo po. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang pagkatapos po ng ating announcement, pakinggan natin si Father Joseph Panaligan para sa pagpapaliwanag sa ating relic na natin sa harapan at anong mga spiritual na benefits na pwede nating makuha mula sa ating Panginoon. Magsiupo po muna tayo saglit. Sa ngalan po ng ating mga kaparian at ang ating simbahan, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa pamilya nag-alay sa ating banal na misa, partikular ang pamilya ni Chairman Ederlina Tamondong and family. Maraming salamat po at palakpakan natin sila. Gayon din, pasalamatan din po natin ang ating mga kapatid mula sa Secular Augustinian Recreant Fraternity, Antipolo Chapter. Maraming salamat din po sa inyong pagbisita. At ang ating pong second collection noong nakaraang linggo, sa Holy Childhood Sunday, tayo po ay nakalikom lamang ng 2,475. At ang atin naman po, ngayon po tayo ay magkakaroon muli ng second collection para naman po ito sa ating pagdiriwang ng National Bible Sunday at ang malilikom ay ipadadala sa Treasury Department ng Archdiocese of Manila. Ang ating collection report noong nakaraang linggo, medyo mababa po ito kumpara sa ating regular na collection dahil tayo pong lahat ay nakiisa sa pagdiriwang ng kapistahan sa Santo Niño ng Tondo. Ang ating lamang pong masses collection ay umabot lamang ng 13,130 habang ang love offering naman ay 7,380 pesos na may kabuang 20,510 pesos. At ngayon nga po ay dumating na po sa ating piling ang relikya ni San Ezekiel Moreno at mananatili po siya sa atin hanggang mamayang hapon. At para naman po sa ating statement shirt na wala pa po, maaari po kayong makabili nito sa ating opisina o kaya sa lamesa po sa harapan ng ating simbahan. Ang t-shirt na Hearts on Fire, Hands That Serve led by Mary, Living for Christ. Ito ay nakakahalaga lamang po ng 290 pesos. At ang Handmaids of the Lord ay nananawagan para sa mga kababaihan na malayo sa asawa o walang asawa para sa gagawing Christian Life Program Seminar o CLP sa March 14, araw ng Sabado sa ikapito ng gabi. Hanapin lamang po si Sister Ludi Manipis. Maraming salamat po. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Good morning po, Father. Isang dakilang biyaya pa para sa ating lahat sa araw na ito dahil kasama po natin ang first class bone relic ni San Ezekiel Moreno. Ito po ang pinakamalaking bone relic ni San Ezekiel Moreno dito po sa Pilipinas. Kaya palakpakan po natin San Ezekiel Moreno. Isigaw po natin, Viva San Ezekiel! Viva San Ezekiel! Viva San Ezekiel! Viva San Ezekiel! Viva San Ezekiel!
Viva San Ezequiel! Muli po, palakpakan po natin si San Ezequiel Moreno. Gaya po na nabanggit ko, ito po ay dakilang pagkakataon para sa atin, oportunidad po para sa ating lahat. Nakasama po natin ngayon ang relic po ni San Ezequiel Moreno. Siya po ang patron ng mga may sakit na cancer. Kaya sa araw na ito, sa buong araw ng linggo na ito, naway lumapit po tayo sa Kanya, hawakan po natin ang relic ni San Ezequiel Moreno at humiling po tayo ng tulong ng kagalingan sa ating pong mga sakit. Kung tayo po may karamdaman, may sakit na cancer, o kaya po tayo po may rayuma, high blood na po tayo, diabetes man po yan, lumapit po tayo kay San Ezequiel Moreno. May sakit po tayo ng limot na hindi po nakakabayad ng utang, lumapit po tayo kay San Ezequiel Moreno. Broken-hearted po tayo, lumapit po tayo kay San Ezequiel Moreno dahil nariyan po siyang handang tumulong po para sa ating lahat. Dahil gusto po ni San Ezequiel, gumaling po tayo. Kaya pakisabi sa katabi mo, gagaling ka. Tayo po'y gagaling sa tulong po ni San Ezequiel Moreno. Ang ginagawa po natin ngayon ay ito po ay paglilibot ng relic po ni San Ezequiel Moreno sa iba't ibang mga parokya upang maipalaganap po natin ang debosyon kay San Ezequiel Moreno. Talaga pong napapanahon ang debosyon kay San Ezequiel Moreno dahil sa tumataas pong bilang ng mga cases ng cancer dito po sa Pilipinas, ng mga may sakit po. Kaya kailangan po natin ng tulong po ni San Ezequiel Moreno para po sa ating kagalingan, para po sa ating pong kabuuan ng ating pong kaluluwa at ang ating pong katawan. At bilang bahagi ng ating pong pagpapalaganap ng debosyon kay San Ezequiel Moreno, may mga binibenta po tayo mga merchandise, ika nga, para po mas makilala po natin at mas lumalim ang ating debosyon kay San Ezequiel Moreno. Narito po sa atin po, meron po tayong book ng mga sayings po ni San Ezequiel Moreno, My Refuge and My Strength. Nagkakahalaga po itong 850 pesos. Wala na pong senior discount, at bawal po ang utang. Kaya po, babayaran po natin dito, 850 pesos po. Kung hindi pa ho afford, meron din po tayong Prayer for Healing through the Intercession of Saint Ezequiel Moreno. Ito po ay panalangin po para sa kagalingan sa tulong ni San Ezequiel Moreno. Nagkakahalaga po itong 10 pesos. So mas affordable po para po sa ating lahat. Sana po itangkilikin po natin, binibenta po sa may likod ng ating pong simbahan para po mas malumalim ang ating pagkilala kay San Ezequiel Moreno. Meron din po tayong binibenta ng mga imahe po ni San Ezequiel Moreno. Yung maliit po ay 250 pesos. Yung medyo malaki ay 350 pesos. So sana po ay mas lumalim ang ating pagkilala para kay San Ezequiel Moreno. Ang relic po ni San Ezequiel Moreno ay mananatili po dito hanggang bukas ng umaga, pagkatapos po ng misa ng alas 6 ng umaga. So sana po ipalaganap po natin ang debosyon. Sa mga hindi pa nakakaalam na mga kapitbahay, sabihan po ninyo para sila ay makalapit at makadulog kay San Ezequiel Moreno. At huling-huli po sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa komunidad ng Recoletos de Tondo, sa pamumuno po ni Father Julius Marcos, sa ating po mga SARF at mga parokyano ng Delpan Parish. Marami pong salamat sa inyo pong mainit na pagtanggap kay San Ezequiel Moreno. Palakpakan po natin ang bawat isa. At panghuli po, inaaniyahan ko po kayong bisitahin po ang relic po ni San Ezequiel Moreno. Nakalagak po ang kanyang relic sa amin pong novitiate sa Saint Ezequiel Moreno Novitiate Recoletos sa Antipolo. Kaya kung po'y magagawin ng Antipolo, bukas po ang aming pong pintuan para po bisitahin po si San Ezequiel Moreno. Bukas po kami araw-araw para po sa inyong lahat. O kaya naman po i-follow our Facebook page, San Ezequiel Moreno o Padre Ezequiel. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Viva San Ezequiel! Viva! Viva San Ezequiel! Viva! Viva San Ezequiel! Viva! Palakpakan po natin si San Ezequiel Moreno. Ngayon po ay mananalangin po tayo para sa panalangin sa pagaling sa tulong ni San Ezequiel Moreno. Tumayo po tayong lahat. Pambungad na panalangin. Pagkatapos po ng panalangin nito, pagkatapos ng misa, pwede na po tayo lumapit at magpahid doon sa relika. No? Tayo pong lahat, Amang makapangyarihan, ikaw ang aking kanlungan at lakas. Buong kababaang loob akong lumalapit sa iyo
humihingi ng iyong kaginhawaan, kagalingan at kapayapaan. Sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa, ikaw ang aking kanlungan. Sa panahon ng aking kahinaan, ikaw ang aking lakas. Sa kapangyarihang pamamagitan ni San Ezekiel Moreno, patron ng mga may sakit na kanser, itinataas ko sa iyo, O Diyos, ang lahat ng may sakit, lalo na yaong mga lumalaban sa sakit na kanser. Naway ang kanyang matibay na pananampalataya at katapangan ay maging inspirasyon sa amin. Ipagkaloob mo sa mga may sakit ang lakas sa gitna ng pagsubok, pag-asa sa kanilang pakikibaka, at pagtitiwala sa iyong banal na kalooban. Panginoong Jesus, ikaw ang banal na manggagamot. Yakapin mo ang mga nagdurusa ng iyong mapagmahal na bisig at mula sa iyong kabanal-banalang puso kung saan dumadaloy ang iyong banal na awa. Linisin at pagalingin mo sila sa katawan, isip at kaluluwa. Amen. Litanya ng mga santo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kamanal-banalang puso ni Jesus. Kaawaan mo kami. Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Camino. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Carmen. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Salud. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Agustin. Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Cascia. Ipanalangin mo kami. San Ezekiel Moreno, patron ng mga may sakit na cancer. Ipanalangin mo kami. Pamamagitan. Kapag ako'y may sakit, Tulungan mo ako, San Ezekiel. kapag ako'y nababahala at balisa sa buhay, Tulungan mo ako, San Ezekiel. kapag ang buhay ay tila napakabigat, Tulungan mo ako, San Ezekiel. kapag ako'y nag-iisa at nangungulila, Tulungan mo ako, San Ezekiel. kapag ako'y pinangungunahan ng takot at pagdududa, Tulungan mo ako, San Ezekiel. para sa mga pansariling intensyon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mawapatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pangwakas na panalangin. San Ezekiel Moreno, tiniis mo ang iyong mga paghahirap ng may pagtsatsaga, kaisa ng mga banal na sugat ni Jesus. Idinadalangin namin sa pamamagitan ng iyong patnubay, nawa ay aming matagpuan ang lakas sa pagdadala ng aming mga krus, kaaliwan sa aming kalungkutan at kagalingan kung ito'y naaayon sa banal na kalooban ng Diyos. Tulungan mo kaming magtiwala sa Kanya, makatagpo ng kanlungan sa Kanyang presensya, at humugot ng lakas mula sa Kanyang walang hanggang pag-ibig. Amen. Sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan, mula ngayon hanggang sa katapusan ng buwan, inaniyaan po namin kayo lumapit para mabasbasan. Sige na ho, magsilapit na ho kayo. Huwag niyong pahayaan na lumipas itong pagkakataon
Marami ho tayong haharaping problema sa buhay at kailangan natin ng basbas at gabay ng ating Panginoon. So, sino man sa inyo may birthday ngayon hanggang sa katapos ng buwan, magsilapit na po para tumanggap ng pagpapala ng Diyos sa inyong buhay. Okay? Ito po ay para sa kapakanan po ninyong lahat, no? Lalo na yung nag-aadiriwang ng kaarawan. Manalangin tayo, O Diyos na sa nilikha, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo po ang panalangin namin sa mga kapatid nating nasa harapan po ninyo ngayon na gumugunita ng kanilang kaarawan sa araw na ito at sa mga susunod hanggang sa katapusan ng buwan. Nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo po sila, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo po sila sa iyong pagmamahal upang matamasa po nila ang darating na mga masasayang taon. Lahat ng ito'y naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maupo po muna Hindi, tayo. okay na po. Sandali. Sige ho. Meron daw sasabihin saglit. Pwede na po tayo nagsibalik. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po kami sa mga kaparian na nangunguna sa ang aming pura paroko, Father Jonathan Caballero, Assistant Priest, Father Arnel Diaz, at ang aming SD, si Father Julius Marcos. Sa ating butihing paring Father Joseph Panaligan, at Brother Edwin Ruiz, National President ng SARC, at sa mga kasamahan ng SARC Antipolo. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagpunta rito sa amin sa Tondo at inyong inalagak ang ating si Saint Ezekiel Moreno. At muli pong lubos kaming nagpapasalamat sa lahat po ng nakiisa sa misang ito. Salamat sa pangunguna po ng inyong lingkod, Virgil Lazaro. Marami pong salamat. Yung mga para pumunta ho dito sa atin sa Tondo upang tayo po'y makaakyat palapit sa Panginoon sa pamamagitan at tulong ni San Ezekiel Moreno. Maraming salamat. Palakpakan po natin sila lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko po kayo para tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kabahagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa misa pong ito, pinagpala tayo ng Diyos ng kanyang pagmamahal. Humayo ho tayo at ipamalita sa lahat ang kabutihan ng ating Diyos. Salamat sa Diyos.
kay Maria ina ni Cristo, at sa kanyang banal na puso, ang tanging tumabay sa kanyang buhay, sa paglilingkod sa tanan. O banal naming Ezekiel Moreno, kami ay patnubayan mo. Pagpalain ang Pilipinas na iyong tinamahal. Lahat dapat ay magpasalamat sa Amang lumikha ng lahat, kay Maria ina ni Cristo, at sa kanyang banal na puso, ang tanging lumabay sa kanyang buhay, sa paglilingkod sa tanan. O banal naming Ezekiel Moreno, kami ay patnubayan mo. Pagpalain ang Pilipinas na iyong minamahal. Pagpalain ang aming bayan na iyong minamahal. Lahat dapat ay magpasalamat sa Amang lumikha ng lahat, kay Maria ina ni Cristo, at sa kanyang banal na puso, ang tanging tumabay sa kanyang buhay, sa paglilingkod sa tanan. O banal naming Ezekiel Moreno, kami ay patnubayan mo. Pagpalain ang Pilipinas na iyong minamahal. Lahat dapat ay magpasalamat sa Amang lumikha ng lahat, kay Maria ina ni Cristo, at sa kanyang banal na puso, ang tanging tumabay sa kanyang buhay, sa paglilingkod sa tanan. O banal naming Ezekiel Moreno, kami ay patnubayan mo. Pagpalain ang Pilipinas na iyong minamahal. Pagpalain ang aming bayan na iyong